Isang friend ko lang po ay maging present po tayo sa mga pastors na yan at sa kanilang pong church. Pagpili lang po na huwag mali kung ating pong main speaker. Kaya sa pinagdagan ko po ng pasig, kaya sa amin ko po ay nagkakahilan sapagkat sobrang traffic sa NSLEX kapag Friday. Okay, nandito po po 2 Timothy chapter 4 at magkaroon tayo ng palitan pagbasa, verse 1 to number 5. 2 Timothy 4, verse 1 to number 5. Yung verse number 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap themselves teachers having itching ears. And that, but watch thou in all things, and your afflictions with the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Buhitan po ninyo, at yun ang ating maging title, no? Make full proof of thy ministry. No? Full proof ministry. Yan ang ating pong title ng gabi. No, si Pablo rito ay isa ng matanda na. Si Pablo rito ay isang matandang pastor at well-experienced na minister ng Panginoon. Si Timothy naman ay bata, no? At nasa bata pang paglilingkod. At dalawa ni Pablo yung discouragement, kalungkutan itong si Timothy. At dahil dito ay kanyang binigyan si Timothy ng encouragement dito. Binigyan ng encouragement. No, actually, ay tiniyak na ibig na ni Timothy na lumipat ng lugar. At kaya sabi ni Pablo kay Timothy, no? Kailangan ka dyan. Kailangan ka dyan sa lugar na yan. No? Yun ang kanyang binanggit dito, no? Sabi niya sa 1 Timothy 4:3, 1:3, 1 Timothy 1:3, I besought thee to abide. Okay, 1 Timothy 1:3, I besought thee to abide still at Ephesus. When I went into Macedonia, that thou mightest judge some that they teach no other doctrine. Isinihirap na siya. No? Bunga ng mga mali at mga bulaan tagapagturo. Kaya sabi ni Timothy, di pa pala Timothy, kailangan ka dyan sa lugar na yan. At kailangan ka nila. Diba namin? Sa ministry, kapatid, no? Okay? Hindi lamang kailangan mo sila, kundi kailangan ka nila. Amen? Wala magtuturo sa kanila. Wala magpapalang sa kanila. Okay? Kaya nga pagdating ng 2 Timothy, no, chapter 4, verse number 5, ay makikita niyo po yung tinatawag na challenge and encouragement ng isang matandang pastor sa batang pastor. Alisin kisan? Okay, at kaya ginamit niya sa sabihin salita sa verse 1, I charge thee. Timothy, I charge thee. Okay, inaatasan kita. Okay, sa harap ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo na siyang hahatol, na siyang hukom ng buhay o ng patay sa kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian. Diba namin siya? At pagkatapos, andun ay kanyang pinaalala yung kanyang tungkulin na kanya talagang dapat nagampanan. Verse number 2, preach the word. Nanay ko yun, be instant, decision of decision, reprove, review, exhort with all long sabi nito ba? Alright, doctrine. Okay, mahalaga tayo ay matibay, maratang, pagdating sa doctrine, marunong. Ano yung sini? Ano yung sini? Marunong. Okay? Kaya kung binabanggit sa mga nagtuturo, sa mga preachers, study, read your Bible araw-araw. Okay? Kailangan talagang umaapo sa kaalaman. Amen? Amen? Are you with me? Okay, ang Kristiyano ay talagang yung
pag-aaral. Lifetime yan. No? Okay? Then binigit niya na marami ang talagang kakalikod sa pananampalataya. At makikinig pa sa mga awla ng Diablo. But verse number 5, but what's the meaning of this? Endure affliction, do the work of an evangelist, and then what? Make again? Make full fruit of the ministry. Alright? Magkaroon ka, Timothy, ng full fruit what? Pagkalamas, ministry. Panginoon, ako'y lumalapit, humihingi ng iyong bendisyon, ng iyong pagpapala, humihingi ng iyong kapangyarihan, humihingi ng iyong katawan, pakanin mo, lakasin mo yung mga tupa, ako'y iyong gamitin bilang instrumento lamang. Hindi aking dalangin, hindi ka pasalamat sa iyo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Timothy, make full proof of thy ministry. Now, the word full proof, the word full proof means what? Fulfill your ministry. Fulfill. Ganapin mo. Ganapin mo ang iyong ministeryo na iyong tinanggap mula sa Diyos. Are you with me? Ang Calvary Bible Church ay ministry ng Diyos na tinanggap ko mula sa Kanya. Amen? Amen? Hindi ko ito ministry, kanya yung ministeryo. No, tayong lahat dito halos may mga kanyang ministry. Alright? No, sa palagay niyo ba, bakit ka nariyan? Okay, kaya may ministry ako, may ministry ka. Nakikinig sa akin? Amen? Ito ating darawing na anibersaryo. Okay, meron tayong mga membro na may mga natanggap kayong top minister na diyan kayo, yun magiging trabaho nyo sa ating anibersaryo. Lahat tayo may ministry. Amen? Amen? May aawi. Meron magbabantay sa pinto. Meron sa pagkain. Meron sa sound. Alright? No, ganito ang akatayuan nitong si Timothy. No? Meron siyang ministry na natanggap mula sa Diyos, sa Timothy, ministry natanggap mo mula sa Diyos, na Timothy, may full proof of thy ministry. Tapos Tagalog, ganapin mo. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Ganapin mo. Alright? Kaya nga, the word full is what? Fulfill your ministry. God has given you a ministry. Now, fulfill it. Then what? Keep it. Ako yung bawat doon? Okay? Fulfill it. Then, keep it. Then, leaving nothing undone. Leaving nothing what? Undone. Okay, what mangyari? No? Meron kang napabayaan. What mangyari na meron kang nakaligtaan? Fulfill your ministry. Make full proof of thy ministry. Okay, nulisin ka pa rin. Darating ko. Okay? At huwag mo hayaan na that none may charge you na nagpapaya ka sa duty mo. Kasi nakinig ko? Make full proof of thy ministry. Okay? Huwag mong bayaan, no? Huwag mong hayaan na isang araw ay maakusahan ka na nagpapaya ka. Nakinig ko? Make full proof of thy ministry. Okay? Every Sunday, may kanya-kanya tayong ministry. Okay? Na-fulfill it. And then what? Give it. Then what? Let none may charge you na napabayaan mo ang ministry mo. Okay? Make full proof of thy ministry. Again, every one of us is to have a ministry. Kaya kung wala ka pang ministeryo, kailangan meron ka. Amen? Kailangan meron kang ministry that is pleasing in the Lord. Ministeryo na nalulugod ang Panginoon. Amen siya? Amen? Now, again, binigay ko yung background, di ba? Bakit si Pablo ay ginamitan si Timothy na ganitong mga pananalita? Pinakita ko sa inyo na hindi ko na si Timothy ay
para bang nai-discourage. Hindi po ba? Now, ganun din ang sitwasyon ngayon. No? Okay? Bawat member ng church ay mayroong kanya-kanyang ministry. Ganun pa man, napakadali na minsan ay yung ministry talagang nanginigit natin pare-pareho. Napapabayaan. Hindi po ba? Hindi po ba? Napapabayaan. Okay? Minsan, malamya ka. Minsan para bang kalagkag yung katawan mo. Minsan para bang hindi mo na makita kung naroon ka. Eh, iba naman. Pero naroon ang katawan mo, pero wala ang puso mo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Now, hindi mo magaganap, hindi mo mapupulfill ang iyong ministry kung wala puso mo doon. Nakikinig ka sa akin? Amen? You see, napakadami ngayon. Alright? You see, nanignig na nila. At iba, napakarami ngayon talagang naligaw pa. Sa iba pa napunta. Okay? Kaya nga tunay, ibig ko kayong hamunin. Natulad ang paghamon ni Pablo kay Timothy. Make full proof of thy ministry. Ano sa Tagalog yun? Ganapin mo ang ministeryo. Ano pa sa English? It means what? Keep it, leaving nothing undone. Okay? That none may charge you na iyong what? Na neglect. Di ba? So fulfill yung ministry. Make full proof of the ministry. Now, sa papaanong kaparaanan? Number one, let us not lose our sight. Let us not lose our sight. Be sure na ministry mo ay talagang nababantayan mo. Amen, Christian? Amen? Hindi mo napapabayaan. Okay? Let us not lose our sight. Okay? Ano ibig sabihin? Ano sabihin? Number one. Ano ibig sabihin na, okay, let us not lose our sight. Number one, we must keep our eyes upon the Lord. Okay? Bakit? Sapagkat ang Lord ang nagbigay sa atin. Nakikinig kayo sa akin? Amen, isang? Remember in Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher. Siya ang nag-umpisa sa iyo. Siya yung author. Siya ang nagdikta sa iyo. Siya ang author. Hindi ba? At isang araw mo na ngayon, tatayo ka sa kanyang harapan para managot ka. Siya yung finisher. Lahat ng ginagawa ko, sa kanya naman ako nakatingin eh. Pero hindi siya. Dahil ginagawa, kasangkapan mo lang ako. Patibayin mo sila. Kausapin mo sila. Ipipigil ko sa kanila iyong salita. Base sa character, behavior, personality na binigay mo sa akin. Hindi ko kukupin ng iba sa ugali na. Yung ako, yung pagkakalikha mo sa akin, doon mo ako gamitin. Ano gusto? Make full comprehension. So let us not lose our sight. Okay? We must keep our eyes upon the Lord. Upon the Lord. Sa kanya-kanya katingin. Hindi ba? You see? Balik kami verse number 1. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, I charge thee. Diba? I charge thee, Timothy, before God. And what? And the Lord, Jesus Christ, who siya ba? Na siyang hahatol sa buhay at sa patay, kailan? At is what? Sa second coming. At is appearing. Diba? Sa kanya magpapakita. Nagpapakita ito ng payment judgment. Diba? Kailangan talagang galapin mo ang ministry mo sa araw mo na tatayo ka sa kanyang harapan, magsusulit ka ng iyong sarili kung naging mabuting katiwala ka ng Diyos ng ministry niya. Amen? Amen. So make full proof of thy ministry. Alright? Now, ano ba ang kasapitan natin pare-pareho? Ba't yung kalimutan? We must keep our eyes, pangalakas, upon the Lord. Ito kaya He knows the way. He knows how to help you. Kayo kayo?
matutulungan sa mga bagyo, di ba? At suliranin na iyong ating pagdaraanan pare-pareho. Okay, hindi talaga madali ang ministry. Hindi naman talaga madali ang ministry. Amen? Hindi naman talaga madali. Salamat na lang sa Lord na nagbigay sa akin ng kalooban, ng kaisipan, ng buhay. Amen, isa? Amen? Di sapagat magaling ka, honor student ka, ulit ko sa inyo kapatid, ulit ko sa inyo. Nung panahon ng Bible school ko, talagang maraming magaling. Talagang maraming mahuhusay. Hindi ako mahuhusay na estudyante. Tahimik lang ako. Hindi ako maurira. Nagkaya ibang klase ko na, sabi nga sa inyo, sabi ko, pambihira, brad. Magdadalawang buwan tayo dito sa Genesis chapter, Bible, ano yun? Ang subject namin ay Bible exposition. Old Testament survey pala. Old Testament survey, hindi position ha? Old Testament survey, magtatanong muna tayo ito. Kasi chapter 2 pala lang tayo. Alam niyo bakit? Kasi yung mga kagaling, walang ginawa kundi magtanong at debating yung teacher. Ang galing problema mo pa kung sa kumuha ng asawa si Cain. Ang galing problema mo pa kung sino yung sons of God sa Genesis chapter 6. Ang galing problema tinatanong niyo pa rin yung God jury tsaka ano isa? Progressive jury. Ang creation by God jury o progressive jury? Yung God jury, ito yung in the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1:1. Diba? So sa verse number 1, di na yata tapos na kasi created na eh. In the beginning, God created the heaven and the earth. Tama, di ba? Pero bakit ng verse number 2 sabi? And the earth was without form and void, and the darkness. Ba? Ba't nagkagano? Akala ko tapos na. Kaya pagdating ng verse number 3, hanggang bumaba, ang ibig sabihin by nagkaroon ng recreation. Kasi yung tapos na, may sumira. Pinapalam mo sa iba, yung verse number 2, doon nag-rebel ni Satanas. At winasak yung natapos ng creation. Kaya ibig din pala ba na meron pa, anong tawag na ito? Meron pa, bago si Adam, meron pang nauna. Ang ibig sa akin, so sa verse number 1, meron ng tao. Tapos na. Sa verse number 2, nagkaroon ng rebellion. Kaya the earth was without form and void, and the darkness was upon. O sa verse number 2, recreation. Okay. At yung mga tao sa verse number 1, yung naging what? Naging what? Naging mga demonyo. Kaya may pre-Adamic tsaka post-Adamic. Okay, yun isa naman progressive theory. Ito puro theory lang ito eh. Okay? Yung first number, yung Genesis 1:1, okay, ay parang introduction, binigay lahat. Tapos, i-detalye kung paano ginawa. Ang tawag ng progressive. Yung una, gap theory. Of course, tayo, nasa progressive theory tayo. Hindi naman napakagay nyo, lagi pinapagay sa inyo. Yung maraming mga magagaling, hindi sila nagtiwala ng Lord sa ministry. Wala sila sa ministry. Nagkapakita lang talaga ang ministeryo ay hindi gawa ng tao, ito'y gawa ng Diyos. Ang hindi sa atin, sa mga tao talaga magkahandog ng buhay sa Kanya, magsasabit at talagang laan maging kasangkapan ng Diyos. Gaganapin mo ang lahat, hindi sa iyong sariling kakayahan, kundi sa kakayahan na, pakalalas ko, Panginoon. Amen? Pag sabihin
hindi mo kaya, makakaya mo. Sapagkat ang Diyos ang siyang magpapalakas sa iyo. Amen, isa? Amen? Kung hindi sa Diyos, hindi para umabot ng 29 taon. Amen? At may mga manggagawa tayo. Okay. Ano kailangan lang para optimal maligaw, pakalakas? Number 1, ano dapat? Let us what? Let us not lose ourselves. Ibig sabihin, we must what? Ano man na maganap, keep your eyes upon the Lord. Sa Kanya ka laging titingin. Okay? Hindi tayo sa tao magsusulit. Kanina mo tayo magsusulit? Sa Diyos. Kailan? At His what? At His appearing. Okay? The world and the people may change, but God never changes. Okay? Secondly, don't look back. Okay? Don't look back. Okay? So make full proof of the message. Ganapin natin, tuparin natin, tapusin natin ang ating misteryo. Alright? At para matapos mo, maganap mo yan, na wala kang maniniglit. Okay? Keep your eyes upon the Lord. Secondly, pangalakas, don't back. Yes, don't look back. Don't look back. Alright? Luke chapter 9 and verse 62. Luke 9:62. Sabi ng Lord, walang sino man na paghawak sa araro, lumilin pa sa likod, ay karapat-dapat sa akin. Pakalakas nga, dapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod. Ay ba? O, kata mo, nakapakita na kung susunod ka sa Lord, don't look back. Amen? Kung ibig mo talagang matupad ang ministeryo, matapos ang tinawag ng Diyos sa'yo, ano dapat? Don't look back. Amen? Kung ibig mo talagang maging mabuti sa paglilingkod sa Kanya, hindi mo ba? Maging matagumpay ka, lumalag ko, nagtatagumpay, don't look back. Alright? Don't look back. Okay, ano ibig sabihin? Okay, ibig sabihin. Alright, ibig sabihin, ito madalas, nabanggit ko sa inyo madalas, maraming tao, na namimit ko pagka nag-prepare sa ibang church. Nalibigyan ko ng challenge sa Salwini, iginubanting ating gawain. Ako sabi na ka, Pastor Maray, salamat, magiging ka sa amin. Alam mo, Pastor, ako'y dating ganun. Ako'y dating choir member, ako'y dating nag-aaral naman sa Bible School, ako'y dating nag-aaral ng Bible study. Ang ina, saan ka na ngayon? Wala na. Pero kinukwento yung pinagmamalaki niya, yung mga accomplishment niya nung nakaraan. Take it yourself, that's bad. Listen, hindi dapat mangyari na magkakaroon ng testimony. Ako'y dating nagagamit ng Diyos, pero hindi na. Ako'y dating mabunga. No? Okay, then Christian, ulitin ko lang sa inyo, no? Okay, our service for God is not yesterday. Pakalakas nga, our service for God is not yesterday, but what? No tomorrow, but what? It is today. Yung mga nagawa mo nakaraan, history na lang yun. Nakikinig kayo? History na lang yun. Okay? Ang mahalaga is what? Ano pa ngayon? Amen? Amen? Kapag lagi kang tumitingin sa likod, anong tawag? Backstander ka na lang. Inaalala mo yung mga nagawa mo nung mga nakaraang panahon, pero ngayon wala ka nang nagagawa. Yung ibig sabihin ng Lord na walang taong pagkahawak sa araw, palingon-lingon pa sa likod ay karapat-dapat sa akin. Amen? Amen? Hindi mo matatapos ang pag-aaral kapag lagi nakatingin sa likod. Tama ba ako? Hindi mo matatapos. Okay, sa halip na diretso na mo papasali sa liwaka. Amen? Kaya may mga nagbumotor, patingin-tingin sa likod. Patay mo. Amen, Christian? Amen? Sad. Hindi ko ba? Don't look back. We cannot make full proof of our ministry if we are always looking back. Amen, Christian? Amen? Pero then,
May mga failure tayo nung nakaraang panahon. Nung nakaraan yun, ang mahalaga na yun. Huwag mong hayaan na yung failure mo nung mga nakaraang panahon ang magbigta na magiging buhay mo ngayon. Bakit nabigo ka nung nakaraan? Pero hindi ibig sabihin, mabibigo ka pa rin hanggang sa ngayon. Amen? Huwag mo kalimutan. Huwag mo kalimutan. Ang Diyos ay may layunin sa bawat isa sa atin. Anong kailangan lang? Pakalakas, don't look back. Okay? Huwag kang mahadlangan ng mga failure mo na nakaraang panahon. Huwag ka rin mabago ng mga kabiguan mo. Don't look back. May mga nag-soul winning, sumama ng soul winning, na-bless sa mga testimony ng mga soul winners, na-bless sa mga fruits na nakita sa mga soul winners, na nabaptize. Then, sumama ng soul winning, nakaranas siya ng rejection, nakaranas din siya na sa pagalitan ng kanyang kinatok. Nakikinig ba ka sa akin? Huminto na. Nakikinig ka sa akin? Huminto na. Hindi naman gano'n eh. Yan, kaibisan, kaya madalas na sabihin ko iba, pag nag-testimony kayo, huwag kayo mag-share ng failures. I-share nyo yung pinagpala kayo ng Diyos. Huwag yung tingnan yung failures. Yan, may kisa. Amen? Mag-share kayo ng mga talagang matcha-challenge sila, matututo sila. Yan, may kisa. Amen? Kaya lang binabanggit ko sa inyo. Okay, wala tayong babaguhin sa ating strategy. Amen? Ano man ang sabihin ng ibang tao, ano man ang sabihin ng kahit pastor pa, na hindi na uso, hindi na ako pagsaluin, anak ng Diyos, hindi natin sila papakinggan. Ang papakinggan pa natin ay ang Bible natin. Okay. 29 years na tayo sa aking ginagawa. Tsaka pa kayo magbabago. Lagi kong tinatandaan. Kinaniwala ako, tayo tinatandaan. Bagang igaling sa mga pastor. Ang Diyos ay lagi naghahanap ng tao. And God sought for a man, right, that will stand at the gap. God sought for a church that will stand at the gap. In the moment na nakakita ang Diyos ng tao, nakakita ang Diyos ng isang church, na talagang sila po yan, may susuwiling, i-bless ng Diyos ng church. Okay? Okay din Diyos ito. Magagamit ko siya, i-bless siya ng Panginoon. Nakikita ka? Bagamat wala yung gano'n sa Bible, pero yun ang karanasan ng marami na ang pinaggamit sila ng Diyos. Nakikita? Bakit i-bless niya? Bakit i-bless niya? Di ba? Ang binigay ng power, hindi naman papagamit sa kanya. Nakikita? Anong kailangan? Don't look back. Alright? Don't look back. Huwag tayong maging used to be. Dati akong ganawa. Alright? Kaya sabi ko, kamakailan, nakita ko yung mga pictures ninyo noong anniversary, yung mga nakaraang panahon. Tama ba? Dalawang beses ba natin nagamit ang cultural? Bilan? Tama ba? Dalawang beses ba nagamit? O isa lang? Isa, dalawa. Isa? Dalawa. Tsaka yung lumang pictures ng mga workers, mga tatay, ng pag-debate natin. Nakakatuwa. Kanina mo, madyo karamihan, nandiyan pa rin. Blessing yun. Okay, ulitin ko kasi, sapagkat karamihan ng mga churches, pupunta mo, binabanggit din iba di ba? Taon-taon, ibang nakikita natin sa harapan. Samantalang sa Calvary, most karamihan na nakatayo tumayo last ng mga nakaraan 10 years, 20 years, andyan pa rin. Amen? Ang kailangan, don't look back. Keep your eyes upon the Lord. Amen? And then number 3, okay, we should not look others. We should not look at others. Kaya para talagang maganap mo yung ministry mo yan at sa mga susunod pang taon, andyan ka pa rin. Amen? Of course. Okay, ikaw ko kayo. Every
time, no? Huwag sabihin na, salamat ka, narito pa ako. No. Huwag kang magpasalamat sa sarili mo. Amen? Huwag kang magsabi, salamat ka, narito pa ako. Nawala yung panahon, salamat, narito pa ako. Huwag kang magpasalamat sa sarili mo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Sabagat kung hindi sa biyaya ng Diyos, baka adik ka na, naroon ka pa rin. Okay? We should not look at others. Huwag kang nandyan lang sapagat nandyan sila. Amen? Huwag kang nagsusulwinin na kasi nagsusulwinin sila. Okay? Huwag kang nasa kuwal lang sapagat nasa kuwal si iyong kabarkada mo. Okay, paano pag nawala ay mawawala ka din? Diba? You should not look at others. Okay? Is kahapon, Sunday, kausap ko yung mga member natin sa luto. May mga question sila sa akin, nagtatanong pa siya, bakit po ganito? Yung tanong nila sa akin, yung naganap noong 1996. Totoo yun. Okay? Kasama ko siya, kami siya, katabi siya katip yun. Yung question nila sa akin, yung naganap noong 1996. Okay? Nagtatawa na lang ako. Sinagot ko sila. Kasi isa sa sagot ko ay sapagkat nakatingin ako sa pastor na yan. Mataas ang pagtingin ko sa kanya. Kaya ganito naging kapasya ko sa iyo. But sad to say, ito mga pastors na ito, natinig na namin mga batang pastor during that time, sa kanya kami natuto, nag-iba ngayon. Kaya hindi ko siya. Okay? Kaya tama pala ang natutuhan ko. Don't look at others. Kahit pastor pa yan, kahit pastor pa yan, hindi ako sa kanya titingin, kundi sa Diyos na tumawag sa akin. Sa mga tao, kahit pastor nagbabago yan, ang Diyos hindi nagbabago. Can you see? Amen? Hindi na mahalagang matutuwa natin. Okay? Now, in John 21 to 22, makikita niyo po ito. Okay? Sabi ng Panginoon kay Peter, follow me. Follow me, Peter. Si Peter sumunod. Habang sumusunod si Peter, nilingon niya si John. Okay? Ano sabi niya kay John? Lord, how about John? Paano si John? Nakunibot, pasahin na ba no? Okay, sabi Lord, Peter, follow me. Okay, simulan si Peter, pero habang sumusunod siya, nilingon niya si John. Lord, paano si John? Ako, tinatawag ko, si John pa, hindi mo tatawagin. Ako, binibigyan mo ng trabaho. Si John pa, hindi mo bibigyan ng trabaho. Pagkakaiba nga ni Pedro sa kanya, kaya sabi, Jesus, Panginoon, ano ang gagawin ng tao ito? Sinabi sa kanya, Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa aking buhay ito, ay ano nga sa iyo? Ang mahalaga ay what? Pakalakas. Sumunod ka sa akin. Huwag mo siya tignan. Amen? Ano sa kanya? What is that today? At nakita sa kanya, gawin mo yun. Okay. Ano sabi ni Jesus? Nung tinuturo ni John si Peter, si John, ni Peter si John, what? Pakalakas, what is that today? Mas maganda kayo, hindi pabaksik yun eh. What is that today? Kung tatalagin mo ng tama, ano yung sabihin? Anong pakialam mo sa kanya? Yun totoo nun. Peter, may pinapagawa ko sa iyo. Ano kung pakialam mo si John? Basta sumunod ka sa akin. Diba? Ganun din sa atin. Upang ating maganap yung ating mga kanya-kanyang ministeryo. Ang iba sa inyo nasa kuway, ang iba sa inyo nasa asking ministry, ang iba sa inyo workers talaga, very faithful, at kanyang kapasalamat sa mga swimming, sa mga Bible study, at pray na talagang bagdag na ganun. Salamat. Okay, pero upang huwag natin mapabayaan yung ating mga ministeryo, upang matapos natin yan, at dating tayo ng Kristo, tapos yan, talagang isang bagay na tatandaan natin. Ang yung mga we should not what? We should not look at others. Amen? We should not look at others. Pag solving
time, talagang committed ka sa swimming, ang ganoon. Huwag mo nang tawagan, text pa yung, ba't kasama ka ba? Kasama ka ba? Nakikinig kayo? Ba't sasama ka ba sa swimming? Hindi ka masasama. Are you with me? Amen? We should not look at others. Amen? Minsan yung tinitingnan mo malakas, minsan may hina. Kapag lagi nakatingin sa tao, minsan may hina siya, hina ka rin. Samantalang pag nakatingin ka kay Kristo, hindi nanghihina yun. Okay? Number 2, let not lose our sensitivity to the Holy Spirit. Pagkalakas niya, number 2, let us what? Let us not lose our sensitivity to the Holy Spirit. Mahalaga na lagi po tayong aware, marunong makinig sa leading ng banal na Espiritu. Amen? Amen yun siya? Kanina, nagpalinis ako ng sasakyan. At pagbaba ko, meron ako nakita na naghihintay na nagpahubos ng Montero. Maayos ang bigis, mukhang professional. Kanto. Ang tendency ko, bibigyan ko ng trust. Tsaka wala akong dala rito, nasa sasakyan. Naka-shirt pa ako, kasi nilas ako. Iniisip ko rin. Kasi magdamuli, kumakalat binigyan ko. Sir, libre po yan. Pakibasan niyo. Saan balik ka pala? Nakabalik church pala ito. Kapag ako'y member ng Universal Church. Universal Church. UEC, Universal Church. Meron kami dito, meron kami dito. Very proud siya. Alam ko na, dugay nila. Magdala siya na ito ko sa magdagawa siya. Anong pangalan mo? Glenn M. Hindi ko na bagay ng baka kamagano doon. Glenn, matulungan kita. Kasi if we tanong ko kahit pastor Glenn, are you sure if you die today, are you sure 100% kung saan lang ito pupunta? Ito lang ako. Siyempre. Baka naman sure. Ang mahalaga ay ginaganap ko ang mga kalooban ng Diyos. Mahalaga doon eh. Kasi pag sinabi, kasi pag sumagot ka ng hindi ko sure, may duda ka, may doubt ka. Hindi. Ang tanong ko, are you sure 100%? Kasi kailangan, pag sumagot ka ng hindi mo alam, hindi mo ginagawa pa kalooban. Sa mga Tulog ko sa akin yan, dalawa. Sa inyo. Imagine. Ilan na ba? 1986 pa siya, member ng Universal Church. 1986 nasa Pasig pa ako nun. Mas puro siya sa akin. Nakikinig kayo? Mas puro sa akin, puro ng Bible, pero hindi tiyak lang ang rumundahan. Amen? Kaya nga magpasalamat tayo. Hindi lang tayo sa naging Christian, kung naging Bible Baptist Church, may Bible Baptist tayo. Amen? Alam natin ang kaligtasan. Very simple. So let us not lose our sensitivity to the Holy Spirit. You see? Hindi ko siya pinakawala. Nagbigay ako sa kanya. Tinanong ko siya. Okay? You see? The fact na ayokong umalis siya, na hindi ko na siya nasira, leading ng Holy Spirit. Okay. Every time na nakabagabag ka, na mag-share ka, magturo ka,
Nakikinig sa akin? Hindi na ibig sabihin ng sensitive. Aware ka sa kanyang leading. Alright? Now, the moment na binaliwala mo yung burden, nakikinig ka sa akin? Yun yung gano'n ka nag-grieve siya. Okay, matagal ulit maulit siya. Kaya mahalaga na huwag mong iwala yung sensitivity mo sa living niya. Amen? Amen? Okay, kami ikwento nung isang may pinag sa pagsalong ba? Minsan, pagsakay niyo ng jeep, may relasyon trucks, tinitinin mo ka ng mga tao sa jeep. Hindi niyo malang mamimigay kaya ako hindi. Kasi baka hindi tanggapin. Mukhang matatapang ito, lalo na sa dulo. Nakikinig sa akin. Pero, nababagabag siya, gusto niya magbigay. Nakikinig ba kayo? Na bakit may pagkabagabag? Bakit may conviction? Hindi na. Yun yung leading ng Holy Spirit. Na pagka ito nireject mo, nahihirapan ka maulit. Nakikinig mo ba kayo? Amen? Kaya nga, pagsakay mo sa jeep, gusto mo mamigay, huwag mong tingnan mo ka, mamigay ka. Basahin ko yung katiyakan ng aming Panginoon. Amen? Gusto mong mag-witness ka, magturo ka ng salvation sa kamag-anak mo na bumisit sa'yo, gawin mo. Okay? Don't lose your what? Sensitivity to the Holy Spirit. Okay? We lose it. Madalas, we lose it through disobedience, unconfessing, grieving the Holy Spirit. Okay? Minsan kung bakit nawawala yung sensitivity, nawawala yung Holy Spirit is sapagkat meron kang unconfessing or what? Disobedience, ano ba? Nag-grieve mo siya kasi hindi mo siya sinusunod. Okay? Yes, we need this feeling daily. Okay, if we are to make full proof of our ministry, hindi yung kapasyahan mo, hindi yung kaisipan mo, hindi yung lakas mo, kundi yung lakas or power ng Holy Spirit. Amen siya? Hindi rin yung inaakala mo, kundi yung leading ng Holy Spirit. Romans chapter 8, 8 to 9. Saan niyo po ako? Romans 8, 8 to 9. Romans 8. Nandiyan po kayo? Romans 8:8. Tayo lahat. So then, they that are in the flesh cannot what? Kita mo? Huwag yung sarili mong lakas, sarili mong kaisipan, sarili mong kapasyan, sarili mong katalinuhan, akalaman. Okay? They that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in what? Pakalaman, but ye are not in the flesh, but in what? In the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of peace. Alright? So let us not lose our sensitivity to the Holy Spirit. But be filled with what? But be filled with the Spirit. Lastly, let not lose our strategy. Kaya nga upang ating maganap ang ating ministeryo. Di ba? Wala tayong ma-neglect, no? Walang makapag-aakusa sa atin na pabayad tayo sa ministry natin. Okay? Ano yung una? Let us not lose our sight. Amen? Amen, isa? Let us not lose our sight. Sino ang dapat natin maging focus? Number one, pakilabas. Si Christ. And then sunod, don't what? Don't look back. Ang mahalaga yung ginagawa mo ngayon at yung gagawin mo sa sinaharap. Amen? Limutin mo na yung mga nakaraan. Don't look back. Then, don't look at others. Okay? And then, let us not lose our sensitivity to the Holy Spirit. And lastly, let not lose our what? Pakalabas? Okay. Strategy. Okay, wala tayong babaguhin sa ating strategy. Wala. Alright? Wala, sabi ko, kay Brother Marvin, Brother Kenneth, Brother Nino, magsabi kayo sa ganung lugar.
para sa Saturday, alam natin kung sino, kung anong lugar na natin pupunta. Hindi na natin strategy. Hindi natin that. Baksak tayo ng mga tao. Hindi natin that. I go 2 by 2. Amen? 2 by 2. Okay? Dalawa lang, ha? Okay? Sabi ko last 3, ito, 3 is a crown. 2 is the best. Isa yung silent partner, isa yung speaker. Amen? Kasi pag tatlo kayo, parang ginigisa niyo yung isa. Amen? Samantala kung dalawa kayo, isa nagtuturo, isa pangiting-ngiti lang. Habang mag-preparation. Nakikinig kayo sa akin? Okay, then the next door, ikaw naman ang magtuturo. Ako naman yung pangiting-ngiti. Amen? Amen, siya? At yung mga alaga-abala, ako ang bahala. Di ba alam minsan? Kasi minsan kapag tatanggap na, tsaka meron kang darating, ano kasi mo muna? Pag-ipray mo na sila. Diyan ka muna. Alam minsan? Yung isang taga-black. Pagka may TV, siya yung haharap sa TV. Yung ano ba? Ilang trabaho ng saling party. Hindi ka nakaupo lang, may trabaho ka rin. Nagkatrabaho yung kasama. Kaya nga, walang problema dun eh. Okay, yung silent partner, kaya hindi yung silent partner, nagpe-preach siya at siya yung gumagawa ng para huwag mag-distract, tinuturuan mo. Ay, ginig ka sana? Amen? So let us lose our what? Strategy. Okay? Acts 5:42, and daily in the temple and in every house. Yun? At sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay. Ano yung sila ng bahay-bahay? Na-contours. Nagbabahay-bahay talaga sila. Bakit nagbabahay-bahay? Hindi sila tumitigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? Amen? Kaya sasabihin ng iba, hindi na ang yan. Basta sa church na sa church nakalagay. Okay, welcome ang lahat. Kalokohan niya, di ba yung mana dyan? Ano yung sa akin? Hindi mangyayari na hindi na panahon na hindi na angkop ng ating ginagawa. Hindi mangyayari. Biblical yun eh. Amen yun siya? Amen? Amen? Biblical yun. Okay? Kahit pa mangyari, hindi yung mass evangelism. Nakikinig ka sa akin? Yung ating ginagawa, personal evangelism yun eh. Di ba namin? Personal, knock on doors, button calling. Yung mass evangelism, hindi yung madrasay, mag-preach ako sa funeral, mag-preach ako sa tao, then tatawag ko, sino gusto tumaganap? Sino gusto maligtas? Pakitangin, taas ang kamay. Yung mass evangelism. Minsan wala kang workers, tuturo ka ng pagtanggap talaga. Pero the best pa rin, yung isa-isa mo silang makakausap. Amen? Anong halimbawa natin? Yung isang case ng coke na walang tansan, isang case ng coke, basyo yun, walang laman. Nakikinig ka sa akin? Kukuha ko ng timba ng tubig, bubuhusan ko sabay-sabay para mapuno. May napuno ba? May napuno? Wala. Anong kailangan? Kunin mo isa-isang bote, sarili mo isa-isa. Mapupuno, tama? Okay, yun ang personal evangelism. Yung kailangan, mas yun. Okay, anong effective? Mass evangelism o personal? Personal, hindi ko ba? Susulat at let us not lose our strategy. Matthew 28, 19 to 20, ano ating strategy? Matthew 28, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you even unto the end of the world. Yun ang ating strategy. Amen? Kumakalat tayo, nagbabahay-bahay tayo. Okay? Yun ang ating strategy. Okay? Go. Okay, as you go, preach. Amen? Preach the gospel. Alright? Tumanggap,
Kasi kaya we must go preaching the gospel. Ba yun? We must go preaching the gospel. Sunod, nagtuturo ng gospel. Sunod, okay, we must bring them into the church. Okay, go, preach the gospel, and then what? Bring them to the church. Bring them in. Diba? Bring them in. Kailangan ma-invite mo sila dito. Okay, then what? Baptize them. Alright? Okay, then what? Build them up. Build them up. Okay, kaya yung mga nabaptize, yung mga nabaptize, huwag yung babayaan. Baka minsan nakuha na natin, nabaptize natin, iniwan natin, punta naman sa ibang lugar, nakapabayaan naman sila. What? Okay, hindi natatapos na kapag sila nag-save. Okay, dito. Hindi pa tapos doon. Build them up. Sino yung build them up? Edify them. Patibayan. Kailan sila lumago sa pananampalataya. Okay? And again, we must build them up. Through what? Teaching them to observe what? All things. Ano yung all things? Yun ang sabihin. Okay? Siguro, pwede mo na silang mapabayaan. Diba? Nakikinig kayo? Tapos ako, okay, pwede mo silang mapabayaan kapag nakita mong nag-social wedding na rin sila. Nakikinig sa akin? Amen? Pati mo iba sa inyo, hindi natin natin. So, hindi kayo eh. Nagbubuhan na kayo eh. Amen? Yun ang ating what? Number 3, strategy. Okay? Kaya ano yung panghuli? Pakalakas. Ano yung panghuli? Let us not lose our what? Strategy. Amen? Ano yung ating strategy? According to the Great Commission. Go, teach them the gospel, baptizing them, amen? Then, edify them. Sabi ko siya? Sabi ibang pasal, win them, wet them, win them. Win, wet. Ano yung win? Sabi ni, ano yung wet? Baptize them, ano yung win? Win. Para pagkatangin mo sila. Amen? Win them. Pagkatangin mo sila. Palagoy mo sila. Win, wet, ano yung sunod? Win, win. Win, wet, win. W-E-A-N. Ito din ang ating strategy. Okay, and again, kaya let us make full proof of our ministry. Then, the Christian, we don't need a new plan. Okay? Pakalakas we don't need a new plan. Listen nyo siya, kahit pa kaibigan kong pastor ang magturo na iba na ngayon, hindi natin sila pakinggan. Kaibigan ko sila, but we don't need a new plan. Diba lang isa? Ayan, yung ating plan, hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Okay? Yun pa rin ang pinaka-the best, pinaka-magaling sa lahat. Okay? Yung paraan ng Panginoon. We just need to obey the Lord na nagbigay sa atin ng plan na ito. Kaya narito mo yun. Salamat na kailan Diyos.